alamin po natin kung ano ba yung nested switch at paano siya gumagana. Ayan. Sa C++ to guys. Ang nested switch ay isa po itong paraan para magkaroon po tayo ng mga sinasabi nilang switch statements sa loob ng ibang switch statements. Gets guys? Nagbibigay siya ng mas detalyadong paraan para mag-decision tayo kung ano nga ba yung encode natin. Yan. Malaya tayo makapag-encode. Parang kung ano yung mga gusto mong in-evaluate niya yung isang expression. Ganun. Parang ganun, in-evaluate niya isang expression. Pangalawang switch naman po, kung tumama yung yung unang code natin. Yung unang code natin, yan yung mga unang code natin. Sa or case ay yan. Papasok yung program natin sa isang panloob na switch. Yung pangloob naman na switch guys, ang nag-evaluate to ng iba ding expression. Ayan. Yan. Maaari ulit tayong maglagay pa or kung anong gusto nyo, maglagay pa ng kahit ng isa pang switch sa loob ng iba pang sa loob ng ating in-encode or nested para mas detalyadong pagdesisyon. Mga yan. Kung ayaw mo mag-order, edi ayan. Mga yan. Paalala lang po kung may paalala din po ako. Dapat po palaging malinaw guys. Dapat palagi pong malinaw yung pag-i-encode natin. Yung nested switch kasi guys ay maaari siyang maging mahirap basahin kung masyadong masyadong magulo ganun or maraming antas ng sa pag-nest ganun. Tiyakin po nating malinaw yung pag-code natin guys. Gets? Paggamit ng break. Ito guys, itong mga paggamit ng break. Wag natin pong kakalimutang magbigay ng mga break. Yan, mga break. Para maiwasan natin yung fall through, yung mga ganon, yung mga pag-error ganon. Tsaka yung magiging komplikado guys. Kung walang break kasi guys, magpapatuloy yung execution sa susunod. Kasi kailangan po natin yung break na yan. Kaya guys, huwag nyo kakalimutan. Mahalaga yan. Mahalaga sa nested switch or yung break. Ayan. Kung kung yung logic mo ay masyadong komplikado, maaari ka namang gumamit ng iba pang structure tulad ng else statements, mga ganon. Ayan. Basta huwag nyo nakakalimutan yung break. Yan. Pwede ka mag-FL sa nested switch.